Wala na sigurong sasarap pa sa pakiramdam ng isang magulang na maibigay ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Pero paano kung bilang isang anak ay malalaman mong ang lahat ng natamasa mo ay hindi nanggaling sa mabuting gawa? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, Misteri. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Joey. Ako po ay may isa pang nakababatang kapatid na pangalanan na lang po nating Sid. Nasa 15 taon ako noon at si Sid naman ay nasa 6 na taon nang mangyari sa amin ang hindi kapani-paniwalang karanasan na nagdulot ng takot sa aming pamilya. Lumaki po kami sa Karangyaan, Misteri. Pero lahat po ng mga yon ay nawalang parang bula sa amin. Nakulong ang aking ina dahil nasangkot ito sa isang malaking pyramiding scam. Tama po kayo, nakuha namin ang marangyang buhay dahil sa pera ng iba. At dahil marami ang nagreklamo sa aking ina, ay nakasuhan ito at hindi naglaon nga ay nakulong. Dahil sa kahihiyan ng aking ama sa pangyayari, nagdesisyon siyang lumipat sa ibang lugar upang doon kami manirahan. Pinuntahan namin ang isang bahay sa probinsya na napundar ni nanay habang kumikita ito noon sa panloloko sa ibang tao. May kalakihan ang bahay na yon, Misteri. Ang maganda pa ay walang nakakakilala sa amin kaya hindi mahirap sa amin ang paglabas-labas sa lugar na yon. Magandang araw po sa inyo, sir. Ako nga po pala si Denise, ang katiwala dito sa bahay. Magandang araw naman. Baka dito na kami tumira ng aking mga anak. Ay, ganun po ba? Walang problema po. Malinis naman po ang bahay dahil alagang-alaga ko po ito. Siya po si Ate Denise, Misteri. Ang sinasabi ni tatay na pinagbili na ni nanay na magbabantay ng bahay na yun. Ilang taon siyang katiwala ng bahay habang walang nakatira dito. Hanggang sa mapagpasyahan na nga ni tatay na dito na kami tumira. Sila po ba yung mga anak niyo, sir? Oo, si Joey at Sid. O mga bata, mag-hi kayo sa Ate Denise nyo. Hi Ate Denise. Hi po, ate. Hello, ang popogi niyo naman. Denise, salamat sa pagbantay ng bahay ha. Sige na at papasok na kami sa loob. Okay po, sir. Ito na po yung mga susi. Uwi na din po ako. Sige, mag-ingat ka. Malapit ka lang ba rito? Opo, dyan lang po ako sa kabilang bahay. Malaki yung bahay na nilipatan namin, Misteri. May 2 palapag ito at may 4 na kwarto. Kaya naman namilin agad ako ng magiging silid ko. Magkatabi kami ni Sid habang si tatay naman ay doon sa master's bedroom nakapwesto. Wala kaming naging problema sa bahay dahil may sariling linya na ito ng tubig at kuryente. Nakakamiss lang talaga. Sana ay kung kasama namin si nanay ay mas naging masaya sana kami. Dahil ito yung pangarap naming bahay. Dahil sa paglipat namin sa ibang lugar ay napilitan din kami ni Sid na tumigil muna sa pag-aaral. Kaya naman kapag may oras ay tinuturuan ko si Sid para hindi siya mapag-iwanan sa pagbabalik niya sa eskwelahan. Isang araw, habang wala akong maisip na gawin sa bahay, ay naisipan ko munang libutin ang kabuuan nito. Nakita kong
Busy na din kasi si Sid sa paglalaro sa kanyang kwarto. May napansin akong may isa pa palang maliit na kwarto sa itaas ng bahay. Nung tingnan ko ito, ay parang mga pinaglagyan na lang ng mga gamit ng dating naninirahan dito. Stockroom ba, Mystery? May mga lumang photo album dito na halos karamihan ay larawan ng isang nanay at batang hawak-hawak niya. Palabas na sana ako nang may pumukaw sa atensyon ko sa gilid ng kwarto. Isa itong kahon at nung aking tingnan ay kinilabutan ako dahil isa po itong Ouija board. Aaminin ko po sa inyo, Mystery. Noong panahon po na yon, hindi ako matatakutin at hindi din ako naniniwala sa mga paranormal. Inilabas ko ito at pinagmasdan. May kalumaan na ito base sa itsura ng board. Iniisip ko lang kung sino ang maaaring naglaro nito at bakit nandito ito sa loob ng bahay. Inilapag ko ito sa sahig at saglit na pinagmasdan. Total, hindi naman ako naniniwala sa mga ganitong bagay. Pumasok sa utak ko na subukang laruin ito. Inilapit ko ang daliri ko sa parang pointer nito sa board. Saglit akong pumikit at nagsimula akong magtanong. May espiritu ba dito? Walang nangyari sa mga sandaling yun, Mystery. Hanggang sa nakaramdam ako ng isang malamig na hangin na dumampi sa bato ko na nagbigay ng panlalamig sa katawan ko. Naramdaman kong gumalaw yung pinagpatungan ko ng daliri, Mystery. Gusto ko sanang buksan yung mga mata ko, kaso natatakot ako na baka kung ano yung makita ko. Hanggang sa narinig ko si tatay na tumatawag sa akin mula sa baba. Joey, Sid, halika na at kakain na tayo. Nung marinig ko yun, ay dahan-dahan kong iminulat yung mga mata ko. Nakita ko si Sid na katabi ko na pala at nakalagay din yung daliri niya sa Ouija board. O Sid, anong ginagawa mo dito? Di ba naglalaro ka? Hinanap kita, kuya. Nakita kasi kita dito, kaya ginaya kita. Ikaw ba yung nagalaw dito sa may daliri ko? Anong ginalaw, kuya? Wala, kalimutan mo na nga. Halika na, bumaba na tayo. Tawag na tayo ni tatay. Teka, huwag mong sasabihin sa kanya yung ginawa natin ngayon, ha? Sige po, kuya. Pagbaba namin ay nakita namin si Ate Denise sa kusina. O mga bata, kumain na tayo. Nagdala ang Ate Denise niyo ng ulam. Wow, talaga po? Mukhang masarap po yan, Ate Denise. Oo, masarap yan. Halika na, umupo ka na at isasalin ko lang itong ulam. Tulungan na po kita dyan, ate. Wag na, Joey. Sige na, umupo ka na din dyan sa lamesa. At masaya nga kaming kumain noon. Sinabihan na din ni tatay na sabayan na din kami ni Ate Denise sa pagkain. Sa pagtatanong ni tatay kay Ate Denise habang kumakain, ay marami kaming nalaman tungkol sa kanya. Yung mga magulang mo, asa na nga pala? Parehas na pong wala yung mga magulang ko. Ganun ba? Pasensya ka na at natanong ko yun, ha? Okay lang po yun. Kaya nga po si Ate Roda na ang nagpaaral sa akin. Mystery, hindi ko nga po pala nabanggit ang pangalan ni nanay. Yung Roda po na binabanggit ni Ate Denise ay si nanay. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Opo, nung mamatay si nanay, si Ate Roda na po ang nagpaaral sa akin. Nakilala ko po kasi siya nung nabili yung bahay na ito. Nakiusap ako na kung pwede, ako na lang yung kunin niyang tagapag-alaga ng bahay. Ang bait pala ni nanay, no, tay? Walang kumibo sa aming dalawa ni tatay pagkatapos naming marinig yung mga tanong sa amin ni Sid.
Oo, mabait talaga si Ate Rhoda. Pinag-aral niya pa nga ako at nakapagtapos ng architecture. Ano po yun, Ate Denise? Architect kami, yung gumagawaan ng design at mga plano sa bahay. Ayan po pala. Gusto ko din maging gayon paglaki ko. Ubusin mo muna yung pagkain mo bago ka maging architect. O siya, bilis, kain na. Matapos kaming kumain, ay nagpaalam na din si Ate Denise na mauuna na dahil marami pa daw itong gagawin sa bahay niya. Kami naman ay naglinis ng mga kalat sa bahay at inabot din kami ni tatay ng gabi sa pagkukumpuni ng mga kailangan pang ayusin. Kaya sa sobrang pagod ko ay nagpahinga na agad ako sa aking kwarto. Hindi ko na malayan na lumalim na pala yung pagkakatulog ko nung gabi na yun. Naalimpungatan ako nang may narinig ako sa dingding ng aking kwarto, Mystery. Nakadikit kasi yung kama ko sa pader kaya ko ito narinig. Isang mahinang galabog na parang pinupukpok yung pader. Mga ilang segundo ang pagitan ng bawat pukpok. Iniisip ko noon na baka may hayop o kung anong nasa dingding ng kwarto ko. Idinikit ko yung tenga ko para marinig ko ng malinaw yung tunog. Pero hindi ito galing sa loob ng dingding, kundi mismo sa labas kung saan nakadikit ang mga tenga ko. Lumipas ang mga gabi at paulit-ulit yung tunog na naririnig ko. Naisip ko na sa simula nang maglaro ako ng Ouija board sa storage room ay doon lang nag-umpisa yung mga pagpaparamdam na yun. Pero hindi ko pa rin masyadong sineryoso yon, Mystery, dahil ang dahilan ko ay hindi naman ito nakakaapekto sa mga ginagawa ko. Ngunit umpisa lang pala ito ng mga pagpaparamdam sa akin o sa aming dalawa ng kapatid kong si Sid. Isang araw ay may inasikaso si tatay at kailangan niyang umalis ng bahay at kaming dalawa lang ni Sid ang naiwan sa loob. Hinahanap ko si Sid upang turuan siya para hindi siya makalimot sa mga turo sa eskwela. Sid? Sid? Nasaan ka? Narinig ko si Sid na may kinakausap sa kwarto niya. Talaga po? Saan kayo nagpupunta? Agad akong pumasok sa kwarto niya dahil baka may ibang tao ang nakapasok sa loob ng bahay namin. Pagpasok ko ay nakita ko si Sid na nag-iisa na nakatalikod habang nakaupo sa kama at nakaharap sa bukas na aparador. Sid, sinong kausap mo dyan? Humarap ito sa akin, Mystery, pero mukhang hindi ito masaya. Nakikita ko sa mga mata niya ang takot at kaba. Kuya, ikaw pala. Sinong kinakausap mo dyan? Tinuro nito yung loob ng aparador at sinabi niyang, Yung babae sa loob, kuya. Siya po yung kausap ko. Paano magkakaroon ng babae dyan? Huwag mo nga akong takutin, halika na rito. Meron po, kuya. Masama nga ang tingin niya sa'yo ngayon eh. Ay nako, tumigil ka dyan. Halika na at tuturuan pa kita. nakita kong nagpaalam pa si Sid dito. Kaya lalo akong kinilabutan. Habang tinuturuan ko si Sid sa sala, ay hindi ko mapigilang magtanong sa kanya tungkol sa nakita niyang babae. Sid, totoo bang may tao sa aparador mo? Opo, kuya. Meron talaga. Talaga? Ano naman ang itsura niya? Matanda na po, kuya. Tapos, galit yung itsura niya. Nanlilisik po yung mga mata niya, tapos
may sugat siya sa leeg. Ngayon mo lang ba siya nakita? Hindi kuya. Lagi niya akong ginigising tuwing gabi. Tapos kinakausap niya ako at hinihila sa paa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa mga kinuwento sa akin ni Sid Mystery. Nagdadalawang isip ako na sabihin ito kay tatay dahil baka pag nalaman niya ang tungkol sa Ouija board ay pagalitan niya ako. Pinagbilinan ko na lang si Sid na sa susunod na kausapin siya ng babae ay wag na lang itong pansinin at puntahan niya na lamang ako. Sumang-ayon naman si Sid at nagpatuloy na lang sa kanyang pagbabasa. Isang gabi, habang natutulog na ako ng mahimbing sa aking kwarto, ay nagising na naman ako sa tunog ng dingding nito. Paulit-ulit na naman ang lagabog at nagtaka pa ako bakit bukas ang pinto ng kwarto ko. Pero lalo akong natakot nang makita ko si Sid na nasa sahig sa paanan ng kama ko. Nakaupo ito, Mystery, habang nagdo-drawing. Nakatingin ito sa akin at patuloy lang sa pagguhit. Sid, anong ginagawa mo dito? Kuya, yung babae sa aparador, sinabi na pumunta ako dito at i-drawing daw kita. Kinilabutan ang buong katawan ko sa mga narinig ko kay Sid. Halika nga dito at itigil mo yan. Sumunod naman ito sa akin at tumabi sa aking kama. Kinausap ko siya at sinabi kong pwede bang makita yung iginuhit niya sa akin. Mystery, halos mahulog ako sa kama ko nang makita ko yung drawing niya at lalo na nung pinaliwanag niya sa akin kung ano ang ibig sabihin ng mga yun. Ano tong drawing mo, Sid? Kwarto mo po, kuya. Tapos ikaw yung nakahiga sa kama mo. Ito ba ako yung nakahiga? Oo, kuya, ikaw po yan. Sino naman itong nasa itaas ko na parang nakatayo sa akin? Siya po yung babae sa aparador ko, kuya. Ang totoo niyan, Mystery, nanginginig na ako habang nagtatanong kay Sid. Bakit siya nakatayo sa akin habang natutulog ako? Tinatapakan niya ba ako? Hindi po siya nakatayo, kuya. Hindi nakatayo? Bakit parang dito sa drawing mo parang nakatayo siya? Parang nakatayo lang po yung posisyon niya, pero ang totoo po, nakatali yung leeg niya at nakasabit siya. Ano? Nakasabit yung leeg niya dyan? Opo, kuya. Bakit parang yung paa niya parang marami at iba-iba yung pwesto? Hindi ko po na-drawing ng maayos. Hindi po yan madami. Nagsuswing kasi yung paa niya tapos tumatama sa pader mo. Agad kong nilukot yung papel na ginawa ni Sid at agad kong hinila si Sid papunta sa kwarto ni tatay. Nagulat naman si tatay bakit bigla kaming pumunta sa kanya. Nagdahilan na lang ako na namiss namin siya ni Sid na kasama sa pagtulog. Kaya naman pumayag siya na doon na muna kami matulog ng gabing yun. Mystery, abot-abot ang kilabot na nararamdaman ko nung mga oras na yun. Mabuti na nga lang at nagkaroon pa ako ng lakas na lumabas at pumunta sa kwarto ni tatay. Nanlalambot ang buong katawan ko. Lalo na pag naaalala ko ang mga sinabi ni Sid sa akin. Mystery, doon ko lang napagtagpi-tagpi yung mga nangyayari sa akin. Kaya ako nagigising sa kalagitnaan ng gabi at kung saan galing yung tunog sa pader ng kwarto ko. Galing pala yun sa paa ng isang nakabigting babae. Wala akong kamalay-malay na mayroon na palang
nagpapaduyan-duyang kaluluwa sa loob ng aking kwarto. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay hindi ko alam matutulog pa ba ako sa aking kwarto o doon na lang kami sa kwarto ni tatay. Isinama kami ni tatay nung umaga na yun sa bayan dahil nakakita na daw siya ng pwesto na pwedeng paglagyan ng magiging business namin. Nagtataka naman ito kung bakit hindi niya ako makausap ng matino at nakatingin lang ako sa malayo. Mystery, sa totoo lang, gustong gusto ko nang sabihin kay tatay ang lahat. Pero natatakot lang ako na malaman niya na dahil sa akin, kaya kami nakakaranas ng kababalighan. Gabi na nang makabalik kami sa bahay at pinapasok na kami ni tatay sa loob dahil ang sabi niya ay lilinisin lang daw niya yung kotse at mauna na daw kaming matulog. Pagkapasok sa loob ay dumiretso agad si Sid sa loob ng kanyang kwarto. Nasabi ko na lang sa sarili ko na napakatapang ng kapatid ko. Marahil din siguro ay hindi niya pa alam kung ano yung nakikita niya, kaya ganoon na lang siguro na wala siyang pakialam. Samantalang ako, halos hindi na ako makabalik sa kwarto dahil sa nalaman kong yun. Nasa kusina ako nang maalala ko na kailangan pala niyang uminom ng gatas, kaya nagtimpla ako at pinanik ko siya sa kwarto. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko siyang nakahiga na at nakatalokbong. O Sid, mamaya ka na matulog. Uminom ka muna ng gatas. Sige kuya, pero pwede mamaya na. Sige, iiwan ko dito sa lamesa mo ha. Pagbalik ko, dapat ubos na yan. Opo kuya. Palabas na ako ng pinto nang tawagin ako ulit ni Sid Mystery. Kuya, sandali lang. Oh, ano yun? Pwede bang tingnan mo yung ilalim ng kama ko? Ha? Bakit? Kuya, may multo sa ilalim ng kama ko kasi. Ay, hindi totoo yung multo, Sid. Kaya walang multo dyan. Taliwas sa totoong nararamdaman ko yung sinasabi ko sa kanya, Mystery. Pilit kong pinapaniwala hindi lang ang kapatid ko, kundi ang sarili ko rin na walang dapat katakutan. Pero sa kabila nito ay naninigas na ako sa takot. Sige na kuya, tingnan mo na. Mayroon talaga. Kaya nga natatakot ako eh. Nagdadalawang isip na talaga ako kung dapat ko bang silipin yung nasa ilalim ng kama ni Sid. Pero hindi ko pa rin pinakita sa kanya na natatakot ako nung mga oras na yun. Kaya dahan-dahan akong lumuhod sa kama habang nagsasalita sa kanya. Oh, wala sabing multo dito, Sid. Kung ano-ano yung iniisip mo. Nung masilip ko yung nasa ilalim ng kama ni Sid, ay halos mawala yung kaluluwa ko sa katawan ko. Ang nakita ko sa ilalim ng kama, Mystery, ay walang iba kundi si Sid. Sid, anong ginagawa mo dito? Paano ka napunta dyan? Kuya, yung babae sa aparador nasa ibabaw ng kama. Ano? Kitang-kita ko ang takot sa mga mata ng kapatid ko, Mystery. Nangangatog ito sa ilalim ng kama. Pero hindi lang siya, Mystery. Lalo ako. Takot na ako. Hindi ko alam kung iaangat ko pa yung ulo ko para silipin ulit yung nasa ibabaw ng kama na kanina lamang ay inaakala kong si Sid. Nagdadasal na lang ako nung oras na yun na sana naman ay pumasok si tatay sa kwarto. Pero wala, kaya naglakas ako ng loob na silipin ulit yung nasa ibabaw ng kama.
Dahan-dahan kong inangat ang ulo ko. Inihanda ko yung sarili ko sa maaaring makita ng dalawang mata ko. Nang makaangat na yung ulo ko, ay nakita ko sa ibabaw si Sid o kung sino man yung bata. Nakatalikod ito at nakaupo sa dulo ng kama at nakatingin sa aparador. Hindi ito gumagalaw, kaya naman inabot ko ang kamay ko kay Sid na nasa ilalim ng kama. Nung mahawakan ko na yung kamay niya, ay agad ko itong hinila paalis mula sa ilalim. Nung makuha ko na si Sid, ay agad sana kaming lalabas ng kwarto, pero biglang humarap yung multo. At doon ko nakita yung itsura ng babaeng nagpapakita kay Sid. Isa itong may edad na babae. Mahaba ang buhok, pero kitang-kita mo pa rin yung sugat sa kanyang leeg. Binuksan ko yung pinto para lumabas na kami. Pero may puwersang humila kay Sid, kaya nabitawan ko ito. At biglang sumara yung pinto. Nakita ako ni tatay na takot sa labas ng kwarto ni Sid at nagsisisigaw. Sid! Sid! Palabasin mo yung kapatid ko! Joey, anong nangyayari? Hindi ko siya sinagot at agad ko pa rin pinipilit na buksan yung pinto. Joey, ano bang nangyayari sa'yo? Tay, tulungan natin si Sid. Kinuha siya ng multo. Multo? Ano ba yung pinagsasasabi mo ha, Joey? Biglang nawala ang pagdududa ni tatay sa mga sinasabi ko nang marinig niyang sumisigaw si Sid sa loob ng kwarto. Kaya naman dalawa kami ni tatay na binigay yung buong puwersa para lamang masira yung pinto. Nang mabuksan nga namin, ay naririnig namin si Sid na nagsisisigaw. Natagpuan namin ito sa loob ng aparador misteri. Agad itong binuhat ni tatay at nagtungo kami sa sala upang mahimasmasan ng kapatid ko. Nang kumalma na kaming lahat, ay doon ko na ikwento kay tatay ang lahat-lahat, pati yung tungkol sa Ouija board na nasa storage room. Galit na galit si tatay sa akin noon, misteri. Ngunit mas inisip niya yung kalagayan namin. Nagtaka si tatay kung bakit may Ouija board sa loob ng bahay at kung ano ang ginagawa nito rito. Kaya inutusan ako ni tatay para puntahan si Ate Denise. Tutal, siya ang katiwala dito sa bahay. Pumunta ako sa bahay ni Ate Denise na malapit lang kung saan kami nakatira. Sinubukan kong tumawag sa kanya mula sa labas, ngunit walang tao rito. At nagbaka sakaling hindi nakalak ang pinto. At tama nga yung hinala ko, kaya nagtuloy-tuloy na rin ako sa loob ng sala. Nakita ko yung mga gamit ni Ate Denise sa isang malaking lamesa. Mga plano ito ng bahay, mga gamit ng mga architect. Pero sa isang pwesto ay may maliit na miniature house na agad kong namukaan. Kahalintulad na kahalintulad ito ng tirahan namin ngayon, misteri. Tinitigan ko ito at hindi ako pwedeng magkamali. Modelo ito ng bahay namin at may manika sa loob. Nandoon yung pangalan ni Sid, ni tatay at ako sa bawat manika. Ang isa pang pinagtataka ko ay may mga dugo yung mga manika na nakapangalan sa amin. Napalingon ako sa larawan na nasa loob ng bahay niya at pamilyar ito sa akin. Naalala ko na larawan ito ng babae na may karga-kargang bata. Katulad ito ng larawan na nakita ko sa storage room namin. Napalingon na lang ako nang marinig ko si Ate Denise sa likuran ko. Anong ginagawa mo rito, Joey? Ate Denise, ano tong mga to?
Yan? Alam mo na siguro ang ibig sabihin yan, Joey. Hindi ko maintindihan, Ate Denise. Alam mo, Joey, bukod sa pagiging architect ko, ay sobrang galit na galit ako sa nanay mo. Kaya nag-aral ako ng pangungulam. Ate, bakit? Anong ibig mong sabihin? Yang nakikita mong modelo ng bahay nyo, nakaplano na lahat yan para sa ritual na gagawin ko sa inyo sa loob ng bahay. Sa loob ng aming bahay. Bahay niyo? Hindi talaga kita maintindihan, Ate Denise. Bakit mo to ginagawa? Sige, ipapaliwanag ko sa'yo, Joey. Kaya makinig kang mabuti. Oo, bahay namin yan. Dugot pawis ng tatay ko bago siya mamatay. Dahil sa pagiging gahaman sa pera ng nanay mo, Joey, naubos niya lahat ng ipon ng mga magulang ko. Nang maubos niya lahat ng pera ng magulang ko, napilitan si nanay na ibenta sa kanya ang bahay namin. Pero, anong ginawa niya? Niloko niya pa rin to. Nailipat na sa kanya yung titulo, pero yung tseke na binigay niya, peke lang pala. Ganon kagahaman ng nanay mo, Joey. Hindi ko po alam, Ate Denise. Wala naman po kaming kinalaman doon. Alam mo, Joey, sobrang sinisisi ni nanay ko yung sarili niya kung bakit naibenta niya yung bahay namin sa nanay mo. Kaya yun ang naging dahilan kung bakit siya nagpakamatay. Kung ganun, yung mga litrato sa storage room, ikaw yun at saka yung nanay mo. Oo, kami nga yun. At ngayon, dadanasin niyo din yung nangyayari sa nanay ko. Pero Ate Denise, maawa ka naman sa amin, lalo na sa kapatid ko. Wala kaming kinalaman sa kung anong kasalanan sa'yo ni nanay. Bakit? Wala rin naman akong kinalaman sa nanay mo, di ba? Pero nadamay ako sa kanya. Kaya idadamay ko rin kayo. Ngayon, naintindihan ko na. Kaya pala yung multo na nagpapakita kay Sid, namumukaan ko. Ano? Ano yung pinagsasasabi mo? May nagpapakita kasi kay Sid na babae. Nakita ko na din. At kamukhang kamukha nung nasa larawan. Kamukhang kamukha ng nanay mo, Ate Denise. Nagbibiro ka ba? Nagpapakita sa inyo ang nanay ko? Oo, Ate Denise. Ilang araw na daw nagpapakita kay Sid at kinakausap to. Bakit parang nagtataka ka? Di ba, ikaw naman yung nagbigay ng sumpa o kulam sa amin? Oo, pero hindi pa nagsisimula ang sumpa. Hindi ko kagagawan yung multo na nakikita nyo. Sigurado ka bang nanay ko yung nakita nyo? Oo, Ate Denise. Lalo na nung nakita ko ngayon yung larawan niyo. Siguradong sigurado ako. Siya yun. Nakita kong naluha ito nang marinig niyang nanay niya yung nagmumulto sa bahay namin. Kaya sumama siya agad sa akin, pabalik rito. Nang makita ni tatay si Ate Denise at maikwento ko ang lahat ng nangyari, ay galit na galit ito. Pero pinigilan ko na lang siya at nakiusap muna ako na hayaan na muna namin si Ate Denise. Pumasok ito sa kwarto kung saan madalas na makita ni Sid ang matandang babae. Mag-isa lamang siyang pumasok doon sa kwarto at narinig namin ang malakas na hagulgol ni Ate Denise. Naririnig namin na parang may kausap siya roon. Malamang ay nakausap niya na rin ang kanyang nanay, Mystery. Hanggang sa lumabas na nga si Ate Denise sa kwarto na namumugto yung mga mata nito. Lumapit muna ito kay Sid at humingi ng sorry. Sid, patawarin mo ko. Patawarin niyo po akong lahat sa mga naisip kong gawin sa inyo. Bata pa lang, napuno na ng puot yung puso ko. Kaya ang nasa isip ko lang makaganti sa nanay niyo at pati na rin sa inyo.
Kinain ako ng ilang taong puot at galit. Kaya tatanggapin ko po kung magalit kayo sa akin at gusto niyo akong ipakulong. Pinagplanuhan ko lahat bago pa man kayo makarating dito. Misteri, naikwento niya sa amin na totoong binabalak niya yung lahat ng pangungulam niya sa amin. Hindi pa nga lang niya nasisimulan nito dahil kumukuha pa siya ng lakas ng loob dahil hindi naman siya likas na masama. Kaya hindi naging madali sa kanya ang simulan ang pangungulam. Pero hindi raw kasama sa plano niya ang Ouija board, Misteri. Ginamit niya ito noong mamatay pa lang ang kanyang ina noong bata siya dahil sa desperasyon na makausap ito. Ngunit hindi niya naman daw ito nakausap ng panahon na yun. Hindi niya lubos maisip na makalipas ang ilang taon ay ito rin pala ang magiging daan para makausap niya ang kanyang ina at maliwanagan siya sa kanyang mga binabalak. Nakausap daw niya ang kanyang ina at hiniling daw nito sa kanya na magpatawad na lang siya sa mga nagawa ng aking nanay Rhoda. Nang malaman lahat ni tatay ang kwento ni Ate Denise, ay kusang loob nitong ibinalik ang titulo sa kanya. Minarapat na lang ni tatay na mapunta ang bahay kung sino ang totoong nagmamay-ari nito at para na din malinis ang konsensya ni Nanay Rhoda. Nagpasalamat si Ate Denise sa ginawa ni tatay at lubusan pa rin itong humingi ng tawad sa lahat ng mga ginawa o pinlano niya. Naiintindihan daw ni tatay yon, kaya naman napatawad niya agad ito. At dahil din doon ay nakiusap si Ate Denise na wag na lang kaming umalis ng bahay at doon na lang din kami tumira. Nagdalawang isip si tatay pero nagpumilit si Ate Denise. Gusto niyang humingi ng pagkakataon para makabawi siya sa amin. Kalaunan ay pumayag na rin si tatay at ilang buwan din kaming tumira doon kasama si Ate Denise. Pero kalaunan ay lumipat na rin kami dahil nakakuha si tatay ng isang apartment at doon na nga kami nanirahan hanggang sa lumaki na kami. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya, Misteri. Sana po ay may napulot pong aral ang inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.